Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Charito Day po, amen? Tayo po tumayong lahat. Thank you, Jesus. Sabi po ng kanyang salita, ako'y nagalak nang sabihin nila sa akin, tayo pumaroon sa bahay ng Panginoon. Amen? Tayo po'y masaya na narito. We love to worship Him. We enjoy serving God. Amen? Pwede mo bang batiin ng katabi mo, nasa likod mo ng dalawang thumbs up natin at sabi mo sa kanyang, ikaw ay Charito, kapatid. Ikaw ay mahal ng Diyos. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa palakpakan ating mabuting Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name, Father. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Malakas sa palakpak po sa ating Panginoon. Let's make a joyful noise unto our God. He alone is worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Papurihan natin ating Panginoon. Papuri na nagbumula sa ating mga puso. Hallelujah! Bless your name, Jesus! Come on, let's come on, Lord God! Woo! Praise your name, Jesus! For the praises of men I will never ever stand. Let's dance before the Lord. The kingdom of this world I never give my heart away or shout my praise. I am peace and devotion. My heart desiring only emotion. Gonna serve the man who died upon that tree. Jesus, only a God like you to be worthy of my praise and all my holy. To only the King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. Only a God like you to be worthy of my praise and all my holy faith. Only the King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you, I give my praise. Hallelujah! Thank you, Jesus. You're great unto us. Oh, we praise you, Lord. The kings of man, I will never ever stand. The kingdoms of this world I never give my heart away. Shout my praise, allegiance and my devotion. My heart desire, all emotion. Gonna serve the man who died upon that tree. Yeah, yeah. Jesus, we praise you. Only a God like you. To be worthy of my praise and all my holy faith. Only the King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. Only a God like you to be worthy of my praise and all my holy faith. Only the King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. Only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you, I give my praise. Praise you, Jesus. Woo, hallelujah. Glory, Jesus. Hallelujah. Give you praise, oh God. Only a God who left his throne above, he came to live with us, came to be one of us. To only the one to heal that blind man, took the time to save that one lost lamb. To only the King who wore that crown of thorns, so I could wear the crown of life. And to only the one who conquered sin and death, so we could be set free, so we could stand here and sing. Only a God
Thank you, Jesus. Truly, it's a blessing to us to worship you, O God, to be in your presence, to enjoy your sweet presence, O God. Hallelujah. Thank you, Father. Bless your name, Jesus. Worship your name, O God. Hallelujah. Just one word, you calm the storm that surrounds me. Yes, Lord. And just one word, the darkness has to retreat. In your name, oh Jesus. Just one touch, I feel the presence of heaven, sweet presence of God. Just one touch, my eyes will open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that my God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Just one word, you heal what's broken inside me. By His stripes we are healed. Just one word, you revive every dream. Thank you, Jesus. Just one touch, I feel the power of heaven, the power of Jesus. And just one touch, my eyes are open to see. My heart can't help but believe. Everybody, that our God can do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. And we declare, there's nothing that our God can do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Oh, we praise you. We believe in you. We declare your word, oh God. Hallelujah. Believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Let all agree. There's no power like the power of Jesus. Everybody, believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Let all agree. There's no power like His power. There's nothing that our God can't do. Woo! There's not a mountain that He can't move. Yes. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Oh, there's nothing that our God can do. Oh, that He can do. Yes. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Let's declare it again from our hearts. There's nothing that our God can do. Jesus, there's nothing that He can do. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing our Jesus can't do. Oh, there's nothing that our God can do. Hallelujah. There's nothing that can break through. Yes. Oh, praise the name that makes a
God. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus that raise or rise. Let's worship Him. There's no power like the power of Jesus. Oh, we worship you, Jesus. We glorify your name. You alone are worthy of all our praise, oh God. We magnify your name, Jesus. Hallelujah. Bless your name. Worship your name, King of Kings, Lord of Lords. We exalt you. There's nothing like the power of the name of Jesus. No one is like you, Lord Jesus. Oh, Prince of Peace, we praise your name. Hallelujah. Worship, adoration belongs to you alone, oh Jesus, our Lord. Yes, oh God. We give you all the power, all the honor and praise, oh God. Hallelujah. And in the name of Jesus, everybody shout, Amen. Bless your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless your name, Father. Ay ko'y makaupo na. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands to the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, make a joyful noise to God. Clap your hands, all ye people. Shout unto God with a voice of triumph, for the Lord our God is awesome. Malakas sa plakpak para sa Panginoon. Amen, amen, amen. Praise God. Good morning, good morning, good morning mga kabiyaya. At doon po sa mga nanonood sa broadcast po na ito, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, o anumang oras nyo napapanood ang broadcast po na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. Binabati po namin kayo ng Charito Day. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored. Kung iniisip mo kung anong ibig sabihin ng Charito, ang Charito ay isang Greek word ng ibig sabihin blessed and highly favored. Kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay Charito, pinagpala na at pinaburan ng Panginoon. Dito po sa pananampalatayang full grace, hindi po natin nililimos ang pagpapala at pabor ng Diyos. Ito po'y kasama sa binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus ay hindi lamang po namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at muling nabuhay upang tayo po'y patawarin at iligtas. Siya rin po ay nabugbog at nasugatan upang sa kanyang mga sugat tayo po'y gumaling.
Siya po'y naghirap upang sa pamagitan ng kanyang paghirap, tayo po'y guminhawa. Ito po'y kompleto sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin si Lord. Amen. Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Everybody shout, I am Charito. I am blessed and highly favored. Isa pang malakas sa clap offering para kay Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the zippers button and turn on your notification. And if not asking too much, I would like you to subscribe to EMI channel at YouTube. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will together do a Holy Communion. Sama-sama at sabay-sabay po nating idideklara ang bisa at kapangyarihan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tulad ng nasusulat sa pamagitan po ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Kaya kung ikaw ay may sakit at nanonood ka sa programang ito, nais kong sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos at hindi aksidenteng napapanood mo ito. Ngayon, ang araw ng iyong kagalingan. Sabihin po natin, today is your healing day. Today is your healing day. At lahat po ng narito sa bulwagang ito, kung kayo po'y naparitong mayroong karamdaman, let me just encourage you, also, today is your healing day. Amen. Sabihin mo, today is my healing day. Today is my healing day. One more time. Today is my healing day. Kapag binigkas po natin yan ng may pananampalataya, ang sabi ng Diyos, kung ano ang narinig kong sinabi ninyo, siya kung gagawin sa inyo. Kaya ihanda mo ang iyong sarili, ang araw na ito ay araw na pinagpala at maraming pagpapalang inilaan ng Diyos para sa iyo sa araw na ito. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus! Let me encourage you to worship the Lord with your offering as it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo tuwing linggo. Sana hindi po kayo napapagod ito marinig dahil kung ako ang tatanungin ninyo, hindi ako napapagod palagi itong sabihin sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo't higit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we encourage you to worship the Lord with us, with and through your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You're worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Palaging tandaan, mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much appreciated. Maraming salamat po.
Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, maaaring narinig nyo na po ito, pero para po sa mga first time na nanonood ng broadcast na ito. Bago nagkaroon ng pandemya taong 2020, dito po sa EMI Center ay meron pong 6 services. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. Alam nyo naman ang istorya. Nagkaroon ng pandemya sa buong daigdig at ang ating bansa ay naapektuhan at dahil dito, marami pong simbahang lokal ang naapektuhan sa mga pagsamba. Pero itong mabuting balita, unti-unti na pong bumabangon ang mga simbahang lokal para po sa on-site and face-to-face worship services. Ngayon nga po, level 1 na po tayo. Ibig sabihin, full capacity ang mga local churches. Mas maluwag at mas maraming upuan. More seats available. Beken, amen. Pwede ka nang magsimba, kabiyaya. Hinihintay ka namin sa pagtitipon. At doon po sa mga nanonood sa broadcast na ito, na malapit po kayo dito sa aming worship center o kahit malayo pa dahil may kasabihan, basta gusto, may paraan. We would like to invite you to come and join us in one of our 4 services here at EMI Center. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for watching us. Thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po sa mga kabiyaya na narito sa loob ng bulwagang ito. Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Atin pong ipagpapatuloy ang atin pong series, The Bible Explains, Part 39. Today, we're going to continue our discussion on the theology and practice of biblical faith, Part 5. Let's commit this verse to the Lord. Tayo po ay manalangin. Our dearest Father in heaven, we're so very thankful for how you have gathered us today. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Give the Lord a clap of praise. Hallelujah. Come on, come on. Clap your hands to the Lord. Thank you, Jesus. I told you many times in our previous broadcast, and I want to say this again, that faith is extremely important in our grace walk. Because without faith, there is no way you can win in the many battles and challenges of life. The Apostle Paul calls our faith as the shield of faith. Ephesians chapter 6, verse 16, he writes, in addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish how many of the flaming arrows of the evil one? All the flaming arrows of the evil one. That is why it is important to have faith. And the good news is, in Christ, we have the faith of God. Dahil kay Kristo, nasa atin na po ang pananampalataya ng Diyos. Ang pananampalataya pong ito ang nagbigay ng kasiguruhan ng ating tagumpay. 1 John chapter 5 verse 4, the Apostle John writes, for everyone born of God, meaning born again. Are you born of God? Amen. Come on, are you born of God? Amen. Everybody say, I am born again. I am born again. I am a born again Christian. I am a born again Christian. Kailangan po afirmado yan at idinideklarang may paniniwala at may pananampalataya. And in fact, dapat ipinagmamalaki natin sa buong mundo na tayo'y ipinanganak na muli. Are you born again? Amen.
Everyone born of God, meaning born again, overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Nakita niyo po ang kahalagahan ng pananampalataya? Now, before we proceed, napansin niyo po ba yung word na born? Ang Greek word na ginamit po dyan ay genao. Nais kong tawagin ang inyong pansin. Yan po'y nakasulat sa perfect tense sa original Greek grammar. Perfect tense, genao, born of God. Ano po ibig sabihin ng perfect tense? Completed action with an ongoing result. Ibig sabihin, born again na. Hindi po maboborn again pa lang, hindi po kasalukuyang naboborn again, completed action, ibig sabihin, born again na. Hindi po nawawala ang pagka-born again. Tulad ng sinasabi ng iba, nung dati akong born again. Ibig sabihin, hindi ka na born again ngayon. Kapag tunay kang na born again ka, magpakailan-kailan pa man, sapagkat ito ay karanasan mo sa Diyos. Ang born again ay hindi isang religion. Para po sa mga nanonood sa broadcast na ito, ang born again ay isa pong spiritual experience where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. Ang nag-born again sa iyo ay ang Holy Spirit, hindi ang pastor, hindi ang obispo. Sabi po ng John chapter 3 verse 6, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to Spirit. Kaya ang nag-born again sa iyo ay ang Spirito. Kaya nung ma-born again ka, ikaw po ay born again magpakailan-kailan pa man. Can you say amen? Amen. Ang nag-born again sa iyo ay ang iyong pananampalataya doon po sa mabuting balita at ikaw ay ipinanganak na muli. And this is the good news. Once you are truly born again, you have the faith of God. Guaranteed, nasa iyo na ang pananampalataya. Now, it is the challenge now how you can practice this faith. Ang faith po na ito ang nag-guarantee that when you die, you will go to heaven. Pero hindi ka pa naman pupunta sa langit ngayon. Gusto mo na bang pumunta? Dahil hindi ka pa naman pupunta, and I'm sure ito'y bibilang pa ng maraming taon. Sa iyong pang-araw-araw na pakikipamuhay, kailangan mong gamitin ang iyong pananampalataya upang maranasan ang tagumpay na inilaan ng Diyos para sa atin. Natutunan po natin sa ating series that we all have the same kind and measure of faith. Can we say this together? We all have the same kind and measure of faith. Totoo po yan. We all have the same kind, referring to the quality. We all have the same measure, referring to the quantity. But also equally true. Look up here, look at my eyes. We do not have all the same kind and measure of unbelief. The problem, brothers and sisters, ay hindi po faith, hindi po lack of faith, hindi po small faith, kung hindi unbelief. What is unbelief? We learn in this series that unbelief is not the absence of faith, but a counterforce against faith. Pwede bang merong faith at unbelief at the same time? Yes. Ang faith po ay nasa yung born-again spirit, whereas unbelief ay nasa yung unregenerated soul. Pag sinabi nating soul, meron pong tatlong mahalagang bahagi. Yan po ay ang isip, damdamin at kalooban. Mind, emotion, and will. Dito po nanggagaling ang ating pag-aalinlangan. Natutunan din po natin sa series na ito that there are 3 causes of unbelief. You can see this on the screen and let's read this together. What are the 3 causes of unbelief? Number 1, lack of knowledge. Number 2, wrong knowledge. Number 3, natural knowledge. Sa tatlong pinanggagalingan po ng pag-aalinlangan, I submit to you that the most difficult part is number 3. The most difficult cause of unbelief ay ang nanggagaling po sa ating unregenerated soul. Yan po yung isip, damdamin, at ang ating kalooban. Because this kind of unbelief comes from the natural information given to us by our natural mind. Gamit po ang 5 natural senses. Yan po ay ang sense of sight,
sense of smell, sense of taste, sense of hearing, and sense of touch. Because this is the real challenge. How can you believe that you are already healed when all your natural senses are telling you otherwise? Kumbaga, alam mo magaling ka na. Dinideklara mo magaling ka na. Alam mong pinagpala ka na. Alam mo yung verse, nire-recite mo yung verse. At dinideklara mo ang katotohanan that you are blessed and highly favored. Ikaw ay magaling na, ikaw ay malusog, malakas at masigla. Pero alam mo rin na ibang nakikita ng iyong mata, ibang nararamdaman ng iyong katawan. How can you stay spiritual amidst this natural world? Yun po yung challenge. Yun po yung application ng ating faith. How can you be so spiritual in the world governed by natural senses? Honestly, it's not easy. But the truth is, it can be done. If you are willing to learn the principles in the Word of God, how to operate in the realm of faith, I believe we can learn this and apply this. Can you say amen? I wish I have even more time or the luxury of time to fully develop this. Meron po ako'y sinulat na e-book. Available din po ito sa booklet format. The Truth versus the Facts. Living in two worlds. The truth refers to the Word of God. Facts refer to the information supplied by the natural world. Yang dalawa pong yan ay hindi po palaging nagtutugma. In fact, mas madalas silang hindi nagtutugma. Kaya pag nangyari po yun, you have to make a choice. At ang dapat piliin ay ang salita ng Diyos. Dahil ang lahat ng impormasyon na mayroon sa mundo, nagbabago. Ang salita lang ng Diyos, ang hindi nagbabago, magpakailan-kailan pa man. Shout amen! Amen! That is why we learn that we should walk by faith and not by sight. To deal with the unbelief caused by the natural senses, you need to intentionally bypass your natural senses as you operate in faith. And to do this, you need to be very familiar with the three principles. We already discussed this, and we already discussed the first two principles, and I'm not going to discuss them again because we already did. Pero let me just show you them again. Number one principle is faith and sight are never compatible. Can we say that together? Faith and sight are never compatible. Please remember that principle. I'm not going to explain that. We already did. Sana hindi nyo po na-miss out ang explanation po niya. Number two, faith and feeling are never compatible. Can we say that together? Faith And feeling are never compatible. Now, again, I am not going to explain that. Please, don't tempt me to explain that again. Sapagkat ako po, mga kapatid, ay madaling matuksong magpaliwanag uli, lalo't pag nakikita kong gustong-gusto nyong marinig. Pero dahil marami pa po tayong dapat talakayin, we need to move on. Number three, faith and reason are never compatible. Faith and reason are never compatible. Can we say that together? Faith and reason are never compatible. If you try to see it, faith will never work. If you try to feel it, faith will never work. If you try to reason with it and try to explain it, faith will never work. Why? Because faith is beyond sight, feeling, and reason. Yun po kasi talaga ang totoo. Maraming mga pagkakataon na ang akto ng pananampalataya ay absolutely unreasonable. But you need to act on it anyway, because that is how faith works. Romans chapter 10 verse 11, the Apostle Paul writes, as the scripture says, anyone who trusts in Him will never be put to shame. Amen. Sa wikang Pilipino, walang nagtitiwala sa Diyos na napapahiya. Wow. Kapag hinawakan mo ang salita ng Diyos, tinayuan mo ang salita ng Diyos, tatayo ang Diyos sa tabi mo para tuparin ng Diyos ang kanyang salita. Come on, give Him praise! Hallelujah! Amen!
Kaya pag hinawakan mo ang mga pangako ng Panginoon, dumating man ang mga bagyo ng pagsubok, mga bagyo ng mga pag-uusig, pagtuligsa, at maging mga pagsubok, hindi ka magigiba sapagkat matibay ang batong tinatayuan mo, ang salita ng Diyos na hindi magigiba magpakailan-kailan pa man. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. Faith defies logic. You cannot understand it with your natural mind, but you cannot even deny it because it works. You are seeing it, pero the truth is, you cannot explain it. Di natin pwede at hindi natin kayang maipaliwanag ang gawa ng pananampalataya. Miracle is not natural. It is supernatural. Now, let me explain it this way. Healing, to some degree, is all supernatural. Merong mga nagsasabi na merong supernatural healing, merong natural healing. Sabi ng iba, pag gumamit ka ng gamot, natural healing. Pag hindi ka gumamit ng gamot, supernatural healing. Hindi po ko masyadong naniniwala doon. Ang aking paniniwala, gumamit ka man ng gamot o hindi ka gumamit ng gamot, healing to some degree ay supernatural. Why I say that? Sapagkat ang sinuman, kahit uminom ng gamot, kinakailangan ng iyong katawan mag-respond dun sa gamot na iyong ininom. Sapagkat makaisang butika ka mang gamot, kapag hindi nag-respond ang iyong body dun sa gamot na iyong ininom, hindi ka rin gagaling. Wala pong tao, doktor, gamot o ospital na kayang obligahin ang katawan mong mag-respond sa anumang ibinibigay sa kanya. The body does not always respond to whatever is given to it. There are even times it responds negatively. Alam niyo kailan gumagaling ang tao pag uminom ng gamot? When the body responds positively. Pero is it true? Sabihin niyo sa akin ng totoo, is it true na minsan yung gamot na ininom, ang response ng body negative instead of positive? Yes, sapagkat hindi po pare-parehas ang response ng gamot. The truth is this, kaya nga yung mga doktor, bago magbigay ng prescription ng doktor, ay katakot-takot po na diagnosis, katakot-takot na interview. Dahil hindi po totoo na kung ang isang gamot ay epektibo sa isang tao, ay epektibo po sa ibang tao. Kaya nga hindi pwede ang self-medication eh. Yung ikinwento lang, ayan, gamot na to ininom ko, inumin mo rin. Hindi po eh. Kinakailangan mo magkonsulta sa doktor sapagkat kailangan malaman ng doktor ang history mo. Dahil baka meron kang sakit na iba pa na ang klaseng gamot na yan ay mayroong counter effect o side effect na hindi magiging maganda para sa ibang mapang banta ng iyong kalusugan. I said that all to say this, na kapag ang iyong katawan ay nag-respond positively sa gamot, hindi po yan gawa ng tao, yan po'y gawa ng Diyos. Amen. Therefore, the unseen and unexplained part in the equation is that God causes the body to respond positively to the medication for your healing. Kaya gumamit ka man ng gamot o hindi, may ospital man o wala, ang Diyos talaga ang totoong nagpapagaling. Give Him praise! Hallelujah! Amen! Meron na pong sukat ang ating buhay. Alam ng Diyos kung kailan po tayo kukunin. Ang iniiwasan lang po natin yung tinatawag na premature death. Yung bang hindi ka pa dapat mamatay, namatay ka na. Yun lang po ang iniiwasan natin. Pero kung sakaling nakatakda na ang guhit ng iyong buhay at talagang hanggang doon na lang, wala na po talaga tayong magagawa dahil talagang doon naman tayo pupunta. Ang atin lang gustong masiguro, baka hindi pa naman. Naintindihan niyo po ibig kong sabihin? Baka hindi pa naman. Bata ka pa naman. May magagawa ka pa naman. Hindi ka naman perwisyo sa lipunan. Ang mga dapat nawawala, yung mga perwisyo. Pero
mabuting tao ka, naglilingkod ka naman sa Lord, pinagpala ka at pinaboran. Baka naman, ang akin lang naman po, beken, amen. Hindi pa oras. Maliliit pa ang iyong mga anak, maliliit pa ang iyong apo, meron ka pang magagawa. Baka naman gusto lang sirain ni Satanas ang buhay mo agad-agad. Pwede mo namang tayuan ang pangako ng Panginoon. Pwede mo namang tayuan ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Pero kung sakali talagang oras naman, pwede naman nating tanggapin yan. Ika nga, napag-uusapan naman yan. Kung oras na. Pero, ibig paano ko malalaman kung oras na? Siyempre, ikaw makakalam. Ikaw mamamatay Alam nga naman ako. Ikaw makakalam. Meron kang peace of mind and peace of heart. Tsaka ramdam mo, may sundo. Ramdam mo yun, ramdam mo. Talagang alam mo na sinusundo ka na. At pagka ganyan, ipayapa mo na ang isip mo sapagkat sa totoo naman, for to me, to live is Christ, and to die is gain. What I am just saying is beken amen, hindi pa. At kung hindi pa, tayuan mo ang mga pangako ng Diyos. Tayuan mo ang kanyang biyaya. Tayuan mo ang kanyang tinapos na gawa. Job chapter 14 verse 5, man's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. See right there? Meron na pong sukat, meron ng takda. Hindi ka pwedeng lumagpas. Hey, pero pwede kang hindi umabot. Kung hindi mo alam kung paano tayuan ang tinapos na gawa ni Kristo. Kaya may mga premature death. Dapat hindi pa mamatay. Namatay sapagkat inubo lang, ang sabi niya, tanggap ko na. Ubo lang yan, Sipon, tanggap mo na. Siguro, wala na siyang ganang mabuhay. Kasi hanggang may gana kang mabuhay, mayroong buhay at mayroong pag-asa. Shout, Amen! Palakpakan si Lord. Hallelujah! Wala pong masama sa doktor, walang masama sa gamot. Yan po'y nililinaw natin. Dahil alam nyo naman, may mga extreme, di ba? Na naniniwala sa divine healing, ayaw nila ng gamot, ayaw ng doktor. At pag gumamit ka daw ng gamot at ikaw ay nagkonsulta sa doktor, wala ka ng pananampalataya. Nothing could be farther from the truth. Mali po yan. Yan po'y kasinungalingan. Ang mga doktor ay hindi po kalaban ng Diyos. Sila po'y mga ahenteng ginagamit din ng Diyos upang magdala ng kagalingan sa mga may sakit. Kaya naniniwala po tayo, mahalaga ang ginagampanan ng mga doktor at ng ospital at ang kabuuan ng medisina para po sa isang malusog na lipunan. Ang masama po'y ito, kung ang tiwala natin ay nasa doktor. Hindi po tayo nagtitiwala sa doktor. Hindi tayo nagtitiwala sa gamot. Ang tiwala natin ay nasa Panginoon. Amen. Kinakasangkapan niya lang ang gamot o ang doktor upang dalhin sa atin ang kagalingan. Tandaan, sa atin pong community, marami tayong makasamahang doktor. Ang aming pong panganay na anak ni Pastora Jo ay isa pong doktor. Dalawa po ang aming anak, isang doktor at isang pastor. Kaya yan po ang aming pong paniniwala. Mayroon pong gamot, mayroong ospital, pero ang Diyos talaga ang nagpapagaling. Palakpakan muna si Lord. Amen. Yan po ang nangyari sa isang hari ng Huda, the king of Judah, na ang pangalan po ay King Asa. Sa halip na siya po'y umasa sa Panginoon, si King Asa ay umasa sa manggagamot at siya po'y namatay. Asa pamor. I'll show you the verse. 2 Chronicles 16, 12, and 13. In the 39th year of his reign, Asa, this is the third king of Judah, Asa was afflicted with a disease in his feet. Na hindi po natin alam kung anong klaseng sakit po ito. Pero isang sakit sa kanyang paa. Though his disease was severe, even in his illness, he did not seek help from the Lord, but only
from the physicians. Doon lang po siya umasa. Mga kapatid, ang pag-asa dapat nasa Diyos, pwede niyang gamitin ng doktor, pwede niyang gamitin ng gamot. Pero pag inalis mo ang Diyos sa equation at puro gamot at puro doktor, dedo ka. Bakit? Sapagkat hindi kayang ibigay ng doktor at gamot ang kayang ibigay ng Diyos lang. Now, look at the next verse. Verse 13. Then, in the 41st year of his reign, Asa died and rested with his fathers. So, namatay po siya. And the sad story, 2 taon siyang pinahirapan ng kanyang sakit bago namatay. Alam nyo, yung mamatay at mamatay ng walang paghihirap, siguro namamatay ng nakangiti pa. Pero yung mga namatay na sobrang pinaghirapan bago namatay, namamatay at ibinuburo na nakangiwi sa sobrang hirap ng kanyang pinagdaanan. Hindi po siya dapat naghirap sa sakit. Hindi rin po siya dapat namatay ng maaga kung nagtiwala lang siya kay Yahweh. Pero ang tiwala niya ay nasa doktor. Kabaliktaran po ito, mga kapatid, nang nangyari sa isa pang hari ng Huda. The 13th king of Judah, ng pangalan po ay si King Hezekiah. Ganito naman po ang sabi, 2 Kings chapter 20 verse 1. I want you to see the contrast between two kings. Yung third king ay si King Asa, yung 13th king ay si King Hezekiah. In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says, put your house in order, because you are going to die and you will not recover." Sa wikang Pilipino, ayusin mo na ang iyong tahanan, hindi ka gagaling at mamamatay ka na. You see, alam mo mamamatay ka na dahil sasabihin sa iyong mamamatay ka na. Siya po ay nagkaroon ng malubhang karamdaman at sinabi na sa kanya ng propeta Isaias, ayusin mo na ang iyong last will and testament. Now, pwede rin ganon, di ba? Ayusin mo na kung saan mapupunta ang mga mana para pagkapatay ka na, hindi mag-aaway-away ang mga manugang. Hindi naman ho magkakapatid ang nag-aaway eh. Ang nag-aaway po yung mga manugang. Sapagkat ayaw magpalamang ng isa, ayaw magpalamang ng isa, kaya nag-aaway-away yung mga manugang. Kaya dapat po maging maingat, yung mga mayayaman, bago mamatay, ibigay na lahat sa manugang. Of course, nagbibiro lang si Bishop Emmy. Huwag ka mag-comment ng masama dyan. Sinasabi ko, ayusin bago mamatay. Sinabi po yan ng propeta Isaias kay King Hezekiah. Verse 2, Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Remember, O Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. Now listen up. He prayed like this because he was under the old covenant. Do not focus so much on the content of the prayer. Kasi kailangan maintindihan po natin na mayroong old covenant, mayroong new covenant. And under the new covenant, we pray differently. Ang importante po makita natin dito ay hindi po siya tumiklop at tinanggap na lang niya yung sinabing siya'y mamamatay na. In short, in-involve niya si God sa equation. The problem with King Asa, hindi kasali si God sa equation. Nung magkasakit siya, ang kasali lang sa equation yung doktor. Dito po sa buhay ni King Hezekiah, in-involve niya si God doon sa equation. He prayed to the Lord. Now, yung kanyang prayer, dapat intindihin natin from the context na he was praying this prayer under the old covenant. Of course, look at my eyes. We, living in the new covenant, we pray differently. We call it the new covenant prayer.
Siyempre, iba tayo manalangin ngayon na naiintindihan natin yung finished work, naiintindihan natin na binayaran na ni Kristo ang lahat sa krus ng Kalbaryo, panalangin ng pasasalamat, panalangin ng pagdideklara, panalangin ng pananampalataya, so forth and so on. Pero ang mahalagang puntos na makita nyo po, sa buhay ni Hezekiah, hindi po siya sumuko. Hindi po niya sinabing, all right, tanggap ko na. Tawagin nyo na si Saint Peter. Tanggap ko na. Hindi po. Siya po'y nanalangin at ang sabi po ng kanyang panalangin, remember, O Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. Now listen up. Napansin niyo ang kanyang panalangin ay more of works. I have done, I have done, I have done. I did this, I did that. Naintindihan po natin yun. Sapagkat ayon sa lumang kasunduan, ang pagpapala at pabor ng Diyos ay ayon sa iyong gawa. Kaya nga mayroong bagong kasunduan. Sa atin naman ngayon, ang ating pagpapala ay hindi ayon sa ating gawa, kundi ayon sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout amen. Again, I am highlighting this. You have to focus on what Hezekiah did, not on the content of the prayer. Because he prayed like this, because he was under the old covenant. We pray differently, and we pray the new covenant prayer. Now, moving on, what happened in verse 4? Before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. Verse 5, go back and tell Hezekiah, the leader of my people, this is what the Lord, the God of your father, David says. I have heard your prayer and seen your tears. What else? I will heal you. Tanong, gumaling po ba si Hezekiah? Yes. Sabi po ng Biblia, sa storya, dinagdagan pa ng Diyos ng 15 taon ang kanyang buhay. He was healed and the Lord added 15 more years in his life. Now, ito po ang nais kong pag-isipan ninyo. Kung itong ganitong klase ng pakikipag-usap sa Diyos ay gumagana at gumana sa ilalim ng lumang kasunduan, na ang tanging mayroon sila ay ang lumang templo ng inaalay ay ang dugo ng hayop. Anong mayroon tayo sa bagong kasunduan? We have the blood of Jesus. We have the new covenant. We have the new covenant established in the better promises of God through the finished work of the Lord Jesus Christ. Can you say amen? Amen. That is why we call it the new covenant, and it is what? A better covenant. Kaya tandaan mga kapatid, faith and reason are never compatible. Don't try to reason with it. Huwag mong hanapan ng katuwiran. Huwag kang maghanap ng katuwiran. Hanapin mo kung paano mo maire-release ang iyong pananampalataya, sapagkat sa totoo, huwag mong aalisin ng Diyos sa equation ng iyong buhay. Kahit anong bigat ng problema, kahit anong bigat ng pagsubok, kahit gaano katindi ang karamdaman, pag nandun ang Diyos, lahat makakaya mo. Sapagkat walang hindi magagawa ang Diyos na ating pinaniniwalaan. There is nothing our God cannot do. There is nothing our God cannot do. Sa Diyos, magagawa niya ang lahat ng bagay. Palakpakan si Lord! Hallelujah! Just believe. Don't try to explain it. Just believe. If you try to explain it, you can't explain it. Just believe. And you will receive. Say amen. Amen. Do you believe that God loves you? Yes. Do you believe that God loves you? Yes. I believe so. Sapagkat naniniwala po ko na mahal tayo ng Diyos. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Mahal tayo ng Diyos. Why would God love us? Why would God love you? Think of that. Bakit ka mamahalin ng Diyos? Samantalang iniisip natin, may mga tao nga hindi nagmamahal sa atin.
Why would God love us? Sa totoo lang, tayo po ay marumi. Tayo po ay marusing dahil po sa kasalanan. Why would God love us? Remember the old song? Niyakap niya tayo sa ating karumihan. Madaling akapin ng mabango, madaling akapin ng malinis, pero niyakap niya tayo sa ating karumihan. Yan po ang pag-ibig ng Diyos. Can we explain it? No, we can't. No one can explain the love of God. But we accept it anyway. We believe it anyway. That is what faith is. I cannot explain how God can love me. May mga tao nga na hindi nila mahal ang sarili nila. May mga taong galit sa sarili. May mga taong sinasaktan ng sarili sapagkat hindi nila matanggap ang kanilang itsura. Di nila matanggap ang kanilang sarili. Bakit ako ganito? Bakit ako ganito? Ba't ako pinanganak sa pamilyang yan? Sana pinanganak ako sa pamilyang Rotonda. Sobel Ayala. Sana doon ako pinanganak. Bakit ito ang apelido ko? Hindi ko mabigkas. Ang layo. Doon sa pinapangarap mo sa buhay. Now listen. Hindi aksidenteng ipinanganak ka sa pamilyang yan. Kasama yan sa magandang plano ng Diyos sa iyong buhay. Dahil mahal na mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Come on, give Him praise, give Him praise. Naalala niyo po yung mga apelido noong unang panahon? Di maapi. Di maano. Di magigiba. Grabing mga apelido. Pangit ba? Hindi po. Magagandang apelido, mga original na apelido. Apelidong di makatayo. Ay, sipin mo naman yan. Tapos ang napangasawa, laging nakaupo. Oh. Sasabihin, bakit naman ako dito pinanganak sa ganitong apelido? Gusto mo mga sosyal na apelido? Mga apelidong 3 letra lang. Mga apelido, mga kapatid, na pagka binigkas, meron pong recall. Yan yung mga may-ari ng mga malaking gusali, may-ari ng malaking negosyo. Mga kapatid, yun po ay pansamantala lang. Ang totoo, ang iyong pangalan, ikaw ay Kristiyano, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tayo'y mga anak ng Diyos! Everybody say, I am a child of God. I am a child of God. One more time, I am a child of God. I am a child of God. Yung pagiging anak mo ng tatay mo, pansamantala lang. Yung pagiging anak natin ng Diyos, magpakailan-kailan pa man. Hindi mo kayang ipaliwanag yan. No one can explain that. I cannot explain that. But we accept it by faith. John said, behold, what manner of love God has bestowed upon us, that we might be called children of God. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Iniwan ng Panginoon Jesus ang ganda ng langit. Siya ay Diyos na nagkatawan tao. Ipinanganak sa sabsaban ng Bethlehem. Namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat ng nasa kanyang isip ay tayo. Sapagkat nasa isip niya, matapos ko lang ito, lahat ng sasampalataya sa akin, iaangat ko ang buhay at dadalhin sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos magpakailan-kailan pa man. Shout Amen! Now, let me give you a classic example in the New Testament talking about the principle that faith and reason are not compatible. Now, let me just give you an example. Luke chapter 5, verse 4. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Nang mangyari po ang storyang ito, you have to take note that Simon Peter was not yet a disciple. Hindi pa po alagad. Nagturo si Jesus sa tabi ng dalampasigan. Dumadami ang mga tao at kailangan niya po ng stage. So nakiusap siya doon sa may-ari ng bangka na kung pwedeng magamit yung kanyang bangka, iusod ng malayo ng kaunti mula sa pangpang para mas makita niya ang mga tao. Yun po yung sinasabi ng verse 4. When he had stopped speaking, when he had stopped teaching, matapos siyang magturo,
He said to Simon, he was not yet a disciple, launch out into the deep, let down your nets for a catch. Verse 5. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. But nevertheless, at your word, I will let down the net. Mga kapatid, alam po ni Simon, walang isda ng panahong yon. At walang isda sa lugar na yon. Dahil bilang mangisda, alam mo kung kailan may isda at alam mo kung nasaan ang isda. Sabi nga nila, to catch a fish, you have to think like a fish. Kaya alam po niya, yun ang kanyang propesyon. Ang tatay niya po ay mangingisda, siya po ay ipinanganak sa gawain ng pangingisda. Ang tatay niya mangisda, ang lolo niya mangisda, ang kanyang mga ninuno ay syokoy. Siya po ay pinanganak sa pamilyang mangingisda. Ang naging laruan po niya ay dalampasigan. Ang kanyang laruan ay bangka, ang kanyang duyan ay lambat. Kaya alam niya ang isip ng isda. Alam niya walang isda. Sabi niya, we have toiled all night and caught nothing. Walang isda, not here and not now. Pero sabi niya, dahil sinabi mo, nevertheless, at your word, I will let down the net. Mga kapatid, yun po yung turning point. Dahil sinabi mo, merong sinabi. Kaya tatanungin ko po kayo, may sinabi na po ba ang Diyos tungkol sa iyong kagalingan? Amen. Meron na po bang sinabi ang Diyos tungkol sa iyong pagpapala at pabor? Yes. You see, mayroong pag-aaktuhan. Dahil mahirap umakto mula sa wala namang sinasabi. At your word, I will let down the net. Now listen, kumpara kay Jesus at kay Simon, tungkol sa pangingisda, mas may alam si Simon. Sapagkat ang propesyon ni Simon ay mangingisda. Ang propesyon ni Jesus ay karpintero. Malayo po ang kanilang propesyon. Kaya kung ang pag-uusapan nilang naman ay pangingisda, mas maniniwala ka kay Simon. Pero dahil si Jesus ay hindi lang po karpentero, sapagkat hindi po siya tao lang, siya po ay Diyos na nagkatawang tao at bago naging tao ay Diyos. Sabi ng John 1:1 and John 1:14, "And the Word became flesh and dwelt among us. We beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth." In short, nagsalita si Jesus hindi bilang karpentero, nagsalita si Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao. Let down your net. And Simon acted on it kasi merong ibinigay na salita. Natatandaan niyo po last week, I told you, nang si Jesus ay naglalakad sa ibabaw ng tubig, same person. Ang pagkakaiba ng kwento na ito, itong kwentong binabanggit ko sa inyo, hindi pa po alagad si Simon. Yung kwento na binanggit ko sa inyo last week, alagad na si Simon. Nasa bangka. Nakita niya si Jesus naglalakad sa ibabaw ng tubig. Remember that story? And then Simon said, "Lord, if it is you, tell me to come to you on the water." Familiar po kasi siya that there has to be a given word. Kasi bago niya nilaglag yung lambat, ang sabi ni Jesus, launch out into the deep, let down your net. There was a word. Kaya sabi niya, "Lord, if it is you, give me the word. Tell to me, say to me, come to you on the water." And Jesus did. Sabi ni Jesus, "Come." And you know the story. Nakalakad po ba si Simon Pedro sa ibabaw ng tubig? Pinaliwanag ko sa inyo, there has to be a word. Ganon din po, nang si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, isang salita lang ang kanyang binigkas. Finish! The Greek word is tetelestai. Ang word po na ito ay mababasa po natin sa John 19:30. Sa translation sa English, it is finished. 3 words. But in the original, finish. Finish. Tetelestai. Ang word na tetelestai galing po sa ugat na salitang teleo, meaning paid. Tetelestai means the debt is paid in full. The debt is paid in full. Bayad na. Kaya kapag ikaw ay may utang at nakabayad ka na, pwede mong isigaw, tetelestai. Why? Sapagkat ang ibig sabihin ng tetelestai, the debt is paid in full. Bayad na. At sinabi ko sa inyo last week na yung word na tetelestai nakasulat po sa perfect tense.
completed action with an ongoing result. Meaning, hindi po kasalukuyang binabayaran, hindi po babayaran pa lang, binayaran na ni Kristo ang lahat ng ating utang. Tayo po'y pinalaya na ng Panginoon, tayo po'y pinagpala na at pinaburan, kaya wala nang utang sa atin ang kasalanan, wala nang utang sa atin ang karamdaman, wala nang utang sa atin ang kamatayan. Tayo'y pinalaya na ng ating Panginoon. Give Him praise, give Him praise, give Him praise. Tetelestai! Taas natin ang ating dalawang kamay. Isigaw po natin, Tetelestai! Sige po, ramdaman nyo. Pakiramdaman ninyo. Masarap ang pakiramdam ng bayad na. Come on, everybody, lift up your two hands and say, Tetelestai! One more time! One more time! Palakpakan si Lord. Hallelujah! Tetelestai! Tetelestai, the given word. And we have to act on the given word. Kaya huwag kang aakto na ikaw ay lugi, huwag kang aakto na ikaw ay lulugo-lugo, huwag kang aakto na ikaw, mga kapatid, ay talunan. Ikudrado mong yung balikat, tumayo ka ng matuwid. Tayuan mo ang tinapos na gawa ni Kristo. Ikaw ay hindi talunan, hindi ka pulubi, hindi ka mahirap, hindi ka sakitin. Ikaw ay malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Remember, you are healthy, you are wealthy, and you are pretty. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Verse number 6, and when they had done this, done what? When they let down the net. When they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. What did they do? Verse 7, so they signaled to their partners, James and John, in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats. Dalawang bangka, bangka po ni Simon at bangka ng magkapatid na James and John, so that they began to sink. Mga kapatid, ano po ang nangyari sa storya? Nagkaroon po ba ng milagro? Yes. Ang milagro ay nangyari dahil inaktuhan ang ibinigay na salita. Kaya ang milagro nangyayari lang kapag nag-ooperate ka sa faith. Aktuhan mo. Nilagpasan po ni Simon Pedro ang rason ng kanyang isip. Alam niya sa likod ng kanyang isip, walang isda ngayon at walang isda dito. Pero dahil sinabi mo, iuhulog kong lambat. Dahil sa akto na yon, pinarangalan ng Diyos ang kanyang pananampalataya, nagkaroon ng maraming huli. Can you say amen? Amen. This miracle has changed Simon's life forever. He was never been the same since that day. Ang laki ng binago ng Diyos sa kanyang buhay nang makita niyang milagro na ito. Look at verse 8. When Simon Peter saw the miracle, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." When Simon saw the grace of Jesus, he saw his unworthiness. "Depart from me, for I am a sinful man." Hindi ako karapat-dapat sa ganitong klase ng pagpapala at pabor. Hindi ako karapat-dapat, ako ay makasalanan. And listen up, lahat tayo hindi karapat-dapat. Walang karapat-dapat kahit isa. Tayo po ay binigyan lang ng biyaya ng Diyos at pinaging dapat sa kagandahang loob ng Diyos upang walang sino mang magyabang sa kanyang harapan. Grace is to receive what you do not deserve. Simon did not deserve all this, but Jesus gave it anyway because that is what grace is all about. Look at verse 9. For he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken. Laglag pa nga, luwa ang mata. Wow! Grabe ito! Wala tayong nahuli ng buong magdamag. Pero sa isang saglit, grabe itong milagro na ito. Ganyan, mga kapatid, ang kayang gawin ng Diyos. He can bless you beyond what you can do. He can bless you beyond your education. He can promote you beyond your experience. Amen. Why? Because God is able to do exceedingly abundantly above all that we can think or imagine. That is why He is God and we are not.
We bow before Him and we worship Him because He's worthy to be worshipped. He is God forever. If you believe that, say amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Look at verse 10. And so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. So kapartner niya sa business, yung magkapatid na kulog, si James and John. And Jesus said to Simon, do not be afraid. From now on, you will catch men. That miracle has changed his life forever. Listen, the greater miracle is what they have become after they saw the catch of fish. They became fishers of men. Bisan manghang-mangha na tayo dun sa milagro. Pero ang higit na nakakamangha ay kung anong ginawa ng milagro na yon sa buhay mo. What you have become after you receive your miracle is more important than the miracle itself. Remember the 10 lepers? The story of the 10 lepers? Yung 10 ketungin, lahat po ba tumanggap ng milagro ng kagalingan? Ilan ang bumalik? Isa lang. What you have become after you receive the miracle is even more important than the miracle itself. May mga tao na hindi na dapat pinaghimalaan ng Diyos. Sapagkat matapos silang paghimalaan ng Diyos, sinayang din ang kanilang buhay. Winaldas sa walang kapararakang pamumuhay. Hindi po in-extend ng Diyos ang buhay mo ng walang dahilan. You could have been dead. Pwedeng patay ka na. Ang totoo ngayon, halos patay ka na. Bakit niya in-extend ang life mo? Hindi para bumalik sa bisyo, hindi para maging makasalanan, hindi para mamuhay sa kasalanan. Kung anong gagawin ng milagrong ito sa buhay mo, ay mas malaking milagro kaysa sa milagrong natanggap mo. May mga tao ang sakit ay cancer, pinagaling ng Panginoon, matapos gumaling, bumalik uli sa pag-iinom, bumalik uli sa pagsusugal, bumalik uli sa bisyo, only to die with the same sickness. What a waste. Sayang. Sayang na buhay. May mga taong dapat ay buhay pa, pero namatay ng mas maga sapagkat sinira nila ang kanilang katawan sa walang kapararakang pamumuhay sa kasalanan. Anong ginawa ng milagro ng Diyos sa buhay mo? May mga taong naghimala ang Diyos sa kanya, inangat ang buhay. Mula sa bagsak na negosyo, inangat ng Diyos, pinayaman, pinaunlad. At matapos dumami ang pera, ginamit din ang pera para tustusan lang ang layaw ng kanyang katawan at hindi isulong ang gawain ng Diyos. I tell you, bakit ka pinayaman ng Diyos? Hindi mo ba napansin ba't mas marami ang pera mo sa bangko kaysa sa kakayahan mong gumastos? Sapagkat nais ng Diyos, tulungan mo ang gawain ng Diyos na ikalat ang mensahe ng mabuting balita sa buong mundo. Sapagkat hindi sa iyo ang kayamanan yan. Yan ay kayamanan ng Diyos na ipinahawak lang sa iyo. At gamitin mo ito upang lalo nating maiparating ang mensahe sa buong mundo ng Diyos ay Diyos ng himala. Ang Diyos ay Diyos ng kapangyarihan at Diyos ng biyaya. Can you say amen? Again, I want to say this. What you have become after you receive your miracle is more important than the miracle itself. Look at verse 11. They pulled their boats up on shore. And what did they do? Left everything and followed Him. Yun ang ginawa ng milagro. When they saw the miracle of the great catch, bilang mangisda, wala nang pinakamahalaga sa'yo kundi maraming huli, right? Pero nung makita niya yung milagro, nawala ng halaga yung maraming huli sapagkat ang napansin niya yung gumawa ng milagro. Mga kapatid, ano nagawa ng milagro ng Diyos sa buhay mo? Pinagaling ka, dapat patay ka na, pero in-extend ng Diyos ang buhay mo, lugi ka na. Pero pinaunlad ka uli ng Diyos, naka-pick up ka. Dati baong ka sa utang pero naka-pick up ka, nakabalik ka. Umunlad uli ang buhay mo, dumami uli ang pera mo. Bakit?
Milagro po yan. Hindi para tustusan ang yaman pang sarili, hindi para tustusan ang layaw ng pang sarili, kung hindi para magamit mo ang kayamanang yan sa pagsulong ng mabuting balita. Sapagkat isipin mo at matay mo mang isipin, lahat ng binigay ng Diyos, hindi mo mauubos para lang sa iyong sarili. Bakit pinasobra niya? Dapat kung para sa iyo lang, dapat ibibigay niya sapat-sapat lang. Pero ba't pinasobra niya? Para makabili ka ng booklet. At yung bibili mong booklet, maibigay mo sa iba. At yung iba makabasa. At ang pagpapalang tinanggap mo, matanggap din nila. Upang tayong lahat ay tumamasa ng biyaya ng Diyos. Give Him praise! They left everything. And one day, sinabi ito ni Peter kay Jesus, we have left everything. Look at Mark chapter 10 verse 28. Peter said to Jesus, we have left everything to follow you. Now, totoo po ba yan? Sa nabasa natin kanina sa Luke chapter 5 verse 11, that they left everything and followed Jesus? Yes. Sabi ni Peter sa Mark 10:28, we have left everything to follow you. Now, look at verse 29. I tell you the truth. Jesus replied, no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age. Not in heaven. Listen up, not in heaven, in this present age. What is that? Homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, and with them persecutions, and in the age to come, eternal life. Wala kang maaring iwanan para kay Jesus na hindi niya kayang palitan ng higit. Now, did you hear that? I want to say that again. Wala kang maaring iwanan para kay Jesus at sa kanyang mabuting balita na hindi niya kayang palitan ng mas maraming beses. Sapagkat you have left everything, Jesus said, you will have 100-fold in this life plus eternal life. Then, the unexpected crisis came. John chapter 6, nagkaroon ng crisis. John 6:66. Alam niyong crisis ito? 666. Are you seeing this on your screen? John 6:66. Nagkaroon ng crisis. From this time, many of His disciples turned back and no longer followed Him. Crisis. Verse 67. Are you also going to leave? Are you also going to leave? May mga nag-alisan. May mga mag-aaral. May mga disciples na hindi na sumunod. Ang context po ng John chapter 6, ang mga mabibigat na turo ni Jesus, bumara sa kanilang lalamunan, hindi nila maintindihan, hindi nila maunawaan. So they stopped following Jesus. And Jesus asked His disciples, are you also going to leave? Look at verse 68. Simon Peter answered Him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. To whom shall we go? Sa wikang Pilipino, Lord, saan kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay. Look at the next verse. We believe and know. It is important to know and believe and know. It is important to believe, and you know what you believe, and you know what you believe, and believe what you know, that you are the Holy One of God. What is so strange about this crisis was the context of John chapter 6. If you read chapter 6, verse 1 to 15, the context was the miracle of 5 loaves and 2 fish. Nakita nilang milagro. And yet, when it comes to 66, many of these people who saw the miracle of God, they walk out and they did not follow Jesus anymore. Strange, right? May mga tao nakatanggap ng milagro. May mga taong dati nating kasama na imposibleng magkaroon ng anak, pero miraculously nagkaroon ng anak. Pinagpala ng Diyos ang buhay, umunlad.
And yet, kay dali nilang nakalimutan ang milagro. They walk out and they never follow the Lord with us anymore. Sad. May mga taong miraculously healed by God, miraculously inangat ng Diyos sa kanilang buhay, but you don't see them anymore. Easily, they turn their back and they said, we do not want it anymore. Like the story. Nakita nila yung milagro. And verse 66 tells us, many of the learners or the disciples no longer follow the Lord. That's why Jesus said, are you going to leave also? Ang sabi po ni Simon Peter, to whom shall we go? Saan kami pupunta? Nasa inyo lang ang salita ng buhay. Can you say amen? What you have become after you receive your miracle is more important than the miracle itself. Your life filled with God's grace and favor is a living testament of God's miracle. What else can you ask for? You are a living miracle of God. And that's a fact. Yung buhay mo ay isang buhay na patutuo ng Diyos ay Diyos ng himala. And never forget to be a miracle because your life is a living testimony of God's miracle. What is the big idea? Miracle happens when you believe and not doubt. I want to say that again. Miracles happen when you believe and not doubt. Potentially, you can believe. But in reality, you need to deal with your sight, natural feeling, and human reasoning in order to operate in the realm of the supernatural. And the good news is, yes, we can deal with them because grace is greater than all. Again, what is the big idea? Miracles happen when you believe. How many believers we have? Can I see some hand? How many believers we have? Everybody say, I believe. I believe. I believe. I believe. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the most blessed opportunity to receive Jesus today and be saved. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, I would like you to pray this prayer with all your heart and mean it with all your heart. Ariin mong ito ang iyong personal na panalangin. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Lahat po ng narito sa bulwagang ito. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Manalangin po tayo. Sumunod tayo sa panalangin ito. Kasama po ng mga nanonood sa broadcast na ito. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Ama, sa oras na ito, tinataas ko po sa harapan ng sinumang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Pinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay dumako sa banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin.
Gayun din naman matapos magapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating pong dalawang kamay. At sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit, mula ulo hanggang talampakan, loob at labas ng aming katawan, ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Minsan pa, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? Miracles happen when you believe and not doubt. Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you online. Ako po, si Bishop Emmy kasama si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito!